na baka lumakas yung ulan, tumaas yung tubig. Hindi ganyan ang A. Ayusin mo. May naisip ko pa rin po yung pag-aaral. Gusto ko pa rin po makatapos. Biyernes ng hapon. Uwian na para sa mga estudyante ng Mararaot Integrated School sa General Nakar, Quezon. Apat na magkakapatid ang sabay-sabay naglakad pa uwi. Nagpukol lang talaga. Yung... Si Jelay ang panganay sa 6 na magkakapatid. Siya ang tumutulong sa pag-aasikaso ng mas nakababata sa kanya. Yung pati 4 po na maliliit. Buti hindi ka na nababaliw. Hindi na sa pagsasabay lang po at mangkukulit. Ang bahay na ito, pansamantalang tirahan lang pala tuwing may pasok ang mga bata. Dito dati nung nag-aaral pa siya. Pero nagpupunta rin kayo o pwede kayo? Ang totoong tahanan ng pamilya nasa taas pa ng bundok. Lalo po ang mga taniman namin, ang mga hanap buhay namin, mga pagtatanim ng mga pagkakakitaan. Saan nyo mas gusto? Dito o doon? Doon. Doon sa inyo. Bakit doon? Mas gusto nyo doon? Pantay po doon. Pantay? Ano yung sabihin nun? Ayun pong maluag ang laro Maluwag. nila doon. Hindi po katulad dito, ang batuhan. Makakatakbo-takbo. Doon po sa amin, sila ay nakakapaglaro doon sa may ilog, nakakagala-gala sila. Mm-mm. Ikaw, JV, mas gusto mo doon sa inyo? Anong gusto mong gawin pagdating doon? Magwawalis po daw. Magwawalis. Nautusan agad ah. Ako makalipad. So ito, ano to? Iuwi nyo rin to? Opo. Bakit nyo iuwi? Wala po dito magpapakain. Ah, talaga? So kasama rin to sa biyahe. Opo. Mga sisiw. Chip-chip. Tip-tip. O, di ba? Bagay. Maya-maya, dumating na rin ang kanilang amang si Jerry. Ano si Tay? Bumaba siya mula sa bundok para sunduin ng pamilya. Kaya baka umulan. Mahaba pa ang kanilang lalakbayin. Mula rito, maglalakad ng 2 oras at ilang beses tatawid sa ilog. Yung sa pag ganito pong babiyahe kayo, ano yung mga iniisip mo? Lalo't kayo ay sasabak sa ilog. Yun po, pinaghahandaan ko nga po yun. Iniisip ko na baka lumakas yung ulan, tumaas yung tubig. So kailangan medyo bago bumuhos. Oo, Nakalarga na. O, sige, Opo. lakad na tayo. Oo. Sige. Sige po. Diretso na po lakad. Kanina lang sabi ni Jerry nag-aalala siya dun sa ulan eh. At ngayon bumuhos na nga. So kailangan magmadali para hindi tayo abutan ng mataas na tubig. Taas na ulan.
unang tawid natin ng ilog. Oo. Anong puntansya nyo? Kaya ba to? Ay sa, punta ko po kayang kawarin ng walang salbabida. Okay, oo. Pero yung ganitong pagulan, hindi ba delikado? Susunod po siya ng tumasing tubig. Kumusta na yung si Ay, ito po yung aking sisig. Lamig na. Si Chip Chip po ito. Chip-chip? Opo. Ayun mo, bubuhay pa ba yan? Mabubuhay po ito. Kalimbuti naman. Kaya po lang dala-dala namin. Wala nang nanay. At namatay po yan. Namatay po. Matapos ang mahabang lakaran, narating din namin ang tahanan ng pamilya sa sitio kay Sampal. Hindi ka tulad sama dito. Kapag unang dating nyo dito sa bahay, lalo na kapag ganyang basang-basa kayo, ano yung mga unang yung ginagawa? Ay, pagdating ko po dito sa bahay, ang una ko pong ginagawa, nagpapadikit po ako ng apoy, tapos yung mga bata, malapit doon, magdadarang apoy. Para Malis mainitan. yung lamig nila. O ngayon, pahinga muna, pero bukas, meron ka pang lakad. Okay. Kinabukasan, humupa na ang ulan. Sabado, walang pasok ang mga bata. Pero may trabaho si Jerry. Kamusta tulog? Kapag pahinga ka naman? Nakapagpahinga naman po. Oo. Maaga nga po ako natulog paggabi. May trabaho nga po ngayon eh. Oo. At least maganda yung panahon ngayon, makabang medyo, ulan. Parang walang ulan. Oo. Ang pupuntahan ni Jerry, isang lugar sa bundok kung saan sila nagmimina ng ginto. Yung gintuan mo. Ngayon, sino mga sasama ngayong araw? Ay si Jilay po, saka si JB, saka si Jerry Jr. Si ate at saka yung dalawang Opo, lalaki. yung dalawang lalaki. Marunong na ba yung maliliit? Marunong na po yun. Kaya, yung dala. Ano yung nakasuot sa sa leeg? Ito po yung lagayan po namin ng ginto. Ito yung naipon mo. Opo. Gano'ng katagal mo na pinag-ipunan to? Sa 3 linggo na po yan. Gano'n dito. Mamaya ka na si mama doon sa may pagigintuan natin mamaya. Ano yung pagbaba namin? Huwag na umiyak. Ha? Ibuti pa rin kasama mo. Ha? Ibuti pa rin kasama mo. Kasama ko? Oo.
Ay malayo nga, ay si Peride mabilis na maglakad. Ay di ba't ikay sinusunong ko po? Mamaya ta magginto di sa kalapit. Ano sabi tayo? Hindi na po kabati. Hindi kayo bati? Opo. Okay na. Mula sa bahay, muli naming binaybay ang ilog. Halos wala ng mga bahay at taong masasalubong sa daan. Ang lugar na ito ay bahagi ng lupang ninuno ng mga dumagat remontado na matagal nang namumuhay sa mga kabundukan ng Sierra Madre. Pasabak tayo dito sa malalim na bahagi ng ilog. Buti na lang hindi masyadong malakas yung agos kasi halos dito na yung tubig eh. Pero buti na rin kasi umiinit na. Matapos ang 2 oras, narating na namin ang gintuan ni na Jerry. Tabagan na. Ito na po ba? Ito na po. Oo. Lalim na pala, no? Pero may problema. Tatanggalin po muna ito lahat Naku. bago makaginto. Wow. Ang lupa sa paligid ng minahan gumuho dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Malambot yung putik. Lambot. Sa ngayon, isang sulok lang ng gintuan ang maaabot ni Jerry. Tingin mo ba dito meron ka makukuha? Titistingin ko po. Kasi ito po talaga hindi ako makakaano dito sa daping ito eh. Kapal ng natabon. Hindi umaasa si Jerry na makakakuha siya ng ginto ngayong araw. Pero sa unang subok, isang butil na agad ang kanyang nakita. Tuloy-tuloy na ang trabaho.
toka ni Jelay ang paning ng ginto na kung tawagin nila dito ay pagbibithay. Ito po. Kay. Biyasa na si Jelay sa gawaing ito na natutuhan niya noong siya'y maliit pa lamang. Paano ba ang technique dyan? Tatanggalin po na natin itong malalaking bato. Tapos po hahaluin. Para matanggal yung parang Ito yung putik. putik. Oo. Tama para lumabog din po pati yung ginto. Kailan mo natutuhan yan? Mga 10 years old na lang po yung marunong anak ko yata magganto. Dito po naiwan yung ginto sa maitim na buhangin na ito. Wala. Wala. Wala po yata. Sige nga. Patry nga ako kahit nung sa simula. Sige, konti lang. Para kunyari apo mo ko. Nalagyan ko na ng tubig. Opo. Sa ganito nyo po tapipatangan. Pag ganyan. Opo. Medyo ilakas-lakas po yung... Lakas pa ng konti. Opo. Ayan. Ganyan. Opo. Bagal ko magtrabaho. Wala po yan. First time ay... Oo. Bait naman ang teacher ko. Sobra. Nag-react siya eh. Akala ko okay lang eh. Lumulubog na po paano lahat. Nasobran. Ikaw na nga magtuloy nito. Tinan mo kung meron kang maisasalba dyan. Ayun, bilis mo. Wala nga po. Wala. Kala ko, tsachamba ako. Wala, kulang sa swerte. Ang 12 anyos namang si JV, tumutulong na rin sa kanyang ama. Halatang praktisado na rin ng bata sa pagbibithay. May nakuha ka na rin bang ginto? Wow. Anong pakiramdam pag may nakita kang dun? Ginto. Ginto, Pag nakikita mo si tatay, anong naisip mo sa ganyang trabaho? Mahirap. Bakit mahirap? Tapo ng paghukay. Nakapagod. Natutong magmina si Jerry sa edad ni JV ngayon. Hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral. Hanggang anong grade ang tinapos mo? Hanggang grade 4 lang po. Tapos nagtrabaho ka na. Nagtrabaho na ako. Eh ngayon yung mga anak mo, halos kasing edad mo na, lalo na yung isa si JV. Ano yung naisip mo? Yung sinasabi ko nga po sa kanila na mag-aral kayong mabuti. Sapagkat yung magulang nyo walang pinag-aralan, ayaw kong matulad kayo sa akin. Bagamat tinuturuan ko sila, sa loob ko, sa isip ko, sana paglaki nila hindi yun yung maging trabaho nila.
Medyo ano po medyo malaki-laki yun Medyo malaki nga po. Ba, parang swerte ka ngayong araw Parang gano'n na nga po. Uy, sira tayo. Ay, ito. So sa isang linggo, sa weekend lang kayo nagkikita, Sabado-Linggo. Buti natitiis mo dito. Natitiis po na dito yung trabaho ay Higit pa sa ginto o konting pera na maaaring maipon, ano yung gusto mong ipamana sa mga anak mo? ang gusto ko lang po ipamana talaga sa kanila. Yung mapag-aral sila. Sapagkat yun po sirang kayamanan na hindi pwedeng nakawin ng kapwa. Sa pamilya ni na Jerry, lahat tumutulong kung saan kaya. Pero kay Jelay, meron itong kapalit. Pagamat patuloy na nag-aaral ang kanyang mga kapatid, si Jelay tumigil na sa grade 12. Decision mo ba yan na tumigil muna? Opo. At gapo na naisip ko ay yung po lahat ng mga kapatid ko ay nagsipag-aral. Tapos isa ay high school na din po. Ay mahirap po ang kaya po trabaho. Ay kinukulang po kami sa budget sa mga pambaon, sa mga pambayad sa mga boarding house, sa mga tinutuluyan. Ni, kunan mo na matigas. Isang semestre na lang sana ang kailangan ni Jelay para makatapos ng senior high school. Pero naisip niyang magtrabaho sa kabilang bayan para kumita ng extra. Una na pa ito. Ang sanggol yung may naaaktabang ka na. Hindi ko naiinggit sa kanila. Eh, parang naiingit din po. Kasi hindi ko na lang po pinapahalata. Tapos na ang weekend ng mga bata. Kailangan na uli nilang pumasok sa school. Kaya naman naghanda na uling bumiyahe ang pamilya. Bigyan ko mga aso. Si Tatay Jerry agad nagpunta sa isang kalapit na bahay. Para ibenta ang naipon niyang ginto.
yan eh. Ayan, 3 miligram. Ba, nakatatlong miligram pa yun. Kalkula ko, mga 2 lang yun eh. Ang ating kuha ngayon ay isang miligram ay 500. Yan lang yun. Okay na ba yung 1.5? Okay na po yun sa loob ng budget na po ng pamilya ko yun sa loob ng 1 linggo. Ani, dito ka muna. Nandito naman sila, inay. Ani, ako yayaan na ito uulan. Samantala, si Jelay naghanda na para pumunta sa kanyang bagong trabaho sa kabilang bayan bilang bantay sa isang tindahan. Doon na rin siya pansamantalang maninirahan. Oh, ito sa itay. Mula ngayon, tuwing Sabado at Linggo na lang makikita ng mga bata ang kanilang ate. Pero may pangako sa sarili si Jelay. Ngayon nga po yung naisip ko po tila gusto kong kunin ulit yung card ko at mag-i-enroll po ulit ako ng panibago. Na-inspire ka? Opo. Bakit? Sa mga nangangarinig ko po rin po sa ibang tao, tapos po sa mga magulang ko, na dapat nga daw po itinuloy-tuloy ko yung pag-aral ko. Medyo may naiipon-ipon na din naman po. Saka po yung mga pambudget ko rin po para hindi na po kalaitay manghihingi po. Ayan. Ating nga sabay-sabay basahin. Okay? Isang umaga. Anong gagawin ng isa? Siya ay magaling tatahimik po. Ikaw ay Ngayong nasa eskwelahan na ang kanyang mga anak, si Jerry babalik muna sa kanilang bahay sa bundok ng mag-isa. Sa tingin mo, gaano katagal mo pagagawin tong taas-baba? Ay siguro po sir hanggang hindi nakararating sila dun sa sinasabing tagumpay. Talaga pong pagsusumikapan ko po na taas-baba ang trabaho ko ngayon diyan. Para sa pamilya ko po. Magandang gabi. Ako si Ato Maraulio. At ito ang Eyewitness.